Sa isa sa mga isla ng San Vicente ng probinsya ng Hilagang Samar, sa isang munting dampa na sakto lang ang layo mula sa dalampasigan. Pasado 11:00 ng gabi ay naalimpungatan ng 13 anyos na binatilyong si Jericho dahil sa ingay na nagmumula sa kwarto ng kanyang mga magulang. Naroon siya sa kanyang sariling kwarto na kanunog lang ng kanyang mga magulang. Mukhang nakauwi na ang kanyang itay at ito lamang ang kausap ng kanyang inay. Maingat siyang bumangon at walang ingay na lumapit sa dingding na sawali. Idinikit niya ang kanyang tenga rito para mas malinaw na marinig ang mahinang usapan ng kanyang mga magulang. Ang 40 anyos niyang inay na si Chona at ang 45 naman niyang itay na si Jose. Ito lang ang kinita mo sa buong linggo. Diyos ko naman, kulang na kulang pa ito para sa mga pangangailangan natin, Jose. Kala ko ba marami kang sinasideline sa bayan? Ay nako. Idinikit pang maigi ni Jericho ang pagkakalapat ng kanyang tenga sa dingding. Ngunit wala talagang tugon ng kanyang itay. Siguro pagod ito dahil sa gabing-gabi nang nakauwi at nanggaling pa sa bayan. Isa pa'y baka iniiwasan lang ng kanyang itay na makipagtalo sa kanyang inay. Pambili pa lang ng bigas kulang na ito. Tapos malapit na ang pasukan. Wala pang mga gamit si Jericho na mag-first year na sa high school. Wala rin siyang pangmatrikula. Narinig ni Jericho ang malalim na buntong hininga ng kanyang itay. Kasunod nito'y ang mga yabag ng paa at mga kaluskos. Hindi niya mawari kung ano ang ginagawa ng kanyang itay. At sa wakas ay nagsalita rin ang itay ni Jericho. Pagod ako, Chona. Ayaw ko magtalo tayo. Hayaan mo. Sa susunod na linggo dodobling ko pa ang pagkayod. Si Jericho pala. Hindi ba siya nakakapag-abot sa'yo? Akala ko ba sumasama-sama siya sa itay sa pangingisda? Ay naka, wala. Buong linggo din siyang hindi napapalaot at nagkasakit si itay. Nagpapagaling at nagpapahinga pa siya ng husto. Baka sa susunod na linggo pa siya pwedeng pumalaot ulit. Ang anak mo naman hindi pa pwedeng pumalaot mag-isa. Tulog na ba siya? Oo, kanina pa. Maagang matulog yon. Ikaw pala, kumain ka na ba? Oo. Bago ako bumiyahe maaga rin ako nag-apunas sa boarding house namin. O siya, ipagpabukas na natin ang pag-uusap ng problema. Magpahinga na lang muna tayo. Bukas na bukas din gusto ko makausap yung anak natin. Mabuti pa nga. Baka sakali pagising ko bukas biglang maghimala at mag-triple itong kakarampot na inabot mo sa akin. Kapag kuwan ay natahimik na lamang ang itay ni Jericho sa loob ng ilang saglit. Palinga-linga ka pa dyan. Kung inaalala mong baka nakalimutan itong maglagay ng pangontra ng aswang sa mga bintana, pintuan at sa bubungan, gabi-gabi ay hindi ko kinakalimutan yan. Tingnan mo naman, may mga nakasabit pang mga karit sa mga dingding natin. Mabuti naman kung ganon. At hindi magagambala yung pagpapahinga natin. O siya, matulog na nga tayo. Baka tayo pa ang maging mga aswang ang itsura kung magtatalo lang tayo. Mga kaluskos ang sumunod na narinig ni Jericho mula sa kwarto ng kanyang mga magulang. Matapos ito'y tumahimik na ang paligid. Malalim na napaisip si Jericho dahil sa kanyang mga narinig. Nalungkot siya siyempre dahil sa estado ng kanilang mahirap na buhay at mukhang nanganganib pa ang kanyang pag-aaral. Pahinamad at laylay ang mga balikat na bumalik siya sa kanyang patring higaan. Marami siyang gustong isipin, pero ang sinabi ng kanyang itay na gusto siyang kausapin kinabukasan ang nangibabaw. Ano kaya ang sasabihin sa kanya ng kanyang ama? Maraming senaryong naglaro sa kanyang isipan. Iba't ibang posibilidad. Posibleng may kasamang revelasyon o kaya ay may kasamang surprise na pwedeng ikatuwa niya o ikadismaya kaya.
Nagpatuloy ang iba't ibang senaryo sa kanyang isipan hanggang sa tuluyan na siyang igupo ng antok. Pagsapit ng kinabukasan, tulad ng kanyang inaasahan ay masinsinan niyang kinausap si Jericho ng kanyang itay. Nandun sila sa harap ng kanilang bahay habang inaayos ang nakasabit na lambat sa parang sampayang sabitan nito. Natatapos lang nilang mag-umagahan at saktong nagpapahinga sila. Jericho anak, may malaga sanang gustong sabihin sa iyo si Itay. Medyo kinabahan si Jericho. Kahit parang alam na niya kung ano ang sasabihin sa kanya ng kanyang itay, inihanda niya pa rin ang kanyang sarili. Ano po yun, Itay? Ano po ang malagang sasabihin ninyo? Sana maintindihan mo ako at ang sitwasyon natin ngayon sa buhay. Diretso'y na kita. Sa mamahal na mga bilihin ngayon at kakarampot lang ang sinasahod ko sa trabaho ko sa bayan hindi ka na muna namin mapag-aaral ngayong taon. Kung pwede sana tumulong ka na lang muna sa amin ng inay mo sa paghahanap buhay. Kapag medyo nakaraos at nakaipon-ipon na tayo, tsaka mo na lang ituloy yung pag-aaral mo sa susunod na taon. At yun na nga, natigilan doon si Jericho. Parang may parte ng pagkatao niya ang biglang gumuho. Bigla ay hindi niya mahanap ang kanyang tinig. Hindi siya makasagot sa kanyang itay. Pasensya ka na anak ha. Hindi naman sa pinapatay ko ang anumang pangarap na gusto mong maabot. Isang taon ka lang namang matitigil. Kumbaga nadapa lang tayo ng bahagya. Pero babangon ulit tayo at ipagpapatuloy ang pangarap mo. Pag-iipon muna tayo sa loob ng isang taon. Ang bala ko sana isasama kita sa bayan at ihahanap kita ng trabaho. Magkatuwang namang tayo mag-iipon. Ngunit hindi pa rin nakaimik si Jericho. Hinahanap niya kung ano ang dapat niyang maramdaman. Oo, nalungkot siya nang malamang hihinto muna siya sa pag-aaral. Pero sa kabilang banda ay medyo natuwa siya nang marinig niyang isasama siya sa bayan para magtrabaho. Ang totoo, isa sa mga senaryong naisip niya kagabi ay humanap din naman ng trabaho para makatulong kahit papaano sa kanyang mga magulang na mairaos ang kanilang kahirapan at maipagpatuloy pa rin ang kanyang pag-aaral. Ano anak, bayag ka bang isama kita sa bayan? Kung dito ko lang kasi sa baryo natin wala namang opportunity dito. Hindi katulad sa bayan na maraming pwedeng pagkakitaan. Yung marangal na pagkakakitaan ha. Hindi naman pwedeng hanggang sa pagsama-sama mo lang sa lolo mo tayo umasa. Tulad niya, padalas na siyang kasakit. Sa wakas ay nahanap na rin ni Jericho ang kanyang tinig. Sa mga paliwanag ng kanyang itay, kahit paano ay gumaan na ang kanyang pakiramdam. Nagiging praktikal lang ang kanyang ama. Sa tingin niyo po ba, Itay? Madali niyo lang ako may papasok sa trabaho sa bayan. Tulad kong bata pa at hindi pa nga gumraduate ng high school. Medyo natigilan ng kanyang itay sa kanyang tanong. Parang nakalimutan nitong sa elementarya lang pala gumraduate ang bata. Oo nga pala no. Nakalimutan kong malaking bulas ka nga lang pala anak. Napapakamot ng ulong ng isip ang kanyang itay. Kapag kuwan ay pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa. Alam ko na. Pwede naman nating isikreto ang edad mo. Sa bulas mong yan mukha ka namang graduate ng high school. May mga nagpapatrabaho naman sa bayan na hindi na humihingi ng requirements. Yung isang tingin lang sa'yo pwede ka nang tanggapin sa trabaho. Tulad na lang sa pinagtatrabahuan ko. Talaga po? Kailan niyo naman po ako isasama sa bayan? Saka, paano po si inay? May iwang mag-isa? Alam niyo naman dito sa atin, may mga umaligid pa rin mga aswang. Walang po protekta sa kanya. Nako,
maalam naman ang inay mo sa mga pangontra laban sa iba't ibang klase ng mga aswang. Pati na sa mga engkanto. Saka may kakilalang inay mo na isang matandang antingerong bakla. Pagkakaalam ko tinuruan siya kung papaano labanan at talunin ng mga aswang kung sakaling may magkakamaling sumalakay sa kanya. Kaya po pala marami siyang kung ano-anong sinasabit sa bahay ng mga pangontra. Tay, sa bayan po ba? Wala po bang mga aswang doon? Mas matao sa bayan at mas maunlad doon kumpara rito sa baryo natin. Kaya mas bihirang manalasa doon ng mga aswang. Kaya kung yung nang inaalala mo, mas ligtas tayo doon sa aswang kumpara rito. O sige, sa Lunes sasama na kita ron. Kaya ngayong Sabado at bukas ng Linggo, ihanda mo na mga dapat mong ihanda. Ha? Iiwan po talaga natin si inay? Nakapag-usap na kami kanina ng inay mo. Susunod din daw siya sa atin kapag naihanap na kita ng trabaho. Sasamantalahin ko na rin maghanap ng mga hiring na po pwede siya. Wala na tayo po problemahin sa tirahan natin. Stay-in ako sa pinagtatrabuhan kong kumpanya bilang kargador. At pwede kami magsama doon ng kahit kapamilya pa at mabait naman ang amo ko Sige po, Tay. Payag na po akong sumama sa inyo sa Lunes. Excited na rin po ako makapunta sa bayan at makapagtrabaho Makakatulong na rin po ako sa inyo sa paghahanap buhay. Ay mabuti naman anak at pumayag ka. Akala ko may hirapan akong kumbinsihin ka Hindi ako nagkamali sa iyo na maiintindihan mo rin ang sitwasyon natin. Wala po yun, Tay. Saka kanino pa po ba ako magmamana ng lawak ng isip kundi sa inyo? Ay, isa nga pala anak. Sa bulas mong yan sigurado naman kaya mong magkargador muna habang hindi pa kita na ipapasok sa trabaho kapag nandun na tayo sa bayan. Kakayanin ko rin naman siguro, Tay. Matakdi naman ako sa mabibigat na trabaho dito sa bahay. Ako kayang pumapapil sa mga gawain niyo dito sa bahay kapag nasa trabaho na kayo. Kung sa bagay nga anak, ang laki nga ng katawan mo Malay ko ba kung gakaldero lang palaging pinabubuhat sa'yo ng inay mo, kaya kunwari nagtanong ako. Ang itay talaga, maloko rin. Lalaki ba ng ganito mga muscle ko kung hindi batya-batyang tubig palaging pinaigib ni inay sa tuwing maglalaba? Makikita niyo yung lakas ko kapag nasa bayan po tayo sa Lunes. At sumapit na nga ang Lunes, ang araw ng pagluwas ni Jericho ng kanyang itay sa kanilang bayan. Magbubukang liwayway pa lang ay nakahanda na ang kanilang mga gamit at mga dadalhin. Nakabihis na rin sila. Magpapaalam na lang sila sa kanyang nanay Chona. Kompleto na ba mga dala niyo, Jericho? Jose, may nakalimutan tayo ha? Wala na siguro, Chona. O paano? Aalis na kami ng anak mo. Yung mga billing ko sa iyo ha. Tatawagan na lang kita sa cellphone kapag kailangan mo ng sumunod doon. Ay, siya nga pala. Magdala rin pala kayo ng mga pangontra. Kahit papano may mga aswang pa rin napapadpad sa bayan Saka may ibibigay pa pala akong iba kay Jericho. Sandaling bumalik si Chona sa kwarto nilang mag-asawa. May kung anong kinuha roon. At nang bumalik ay may daladala na nga itong ilang pangontra tulad ng pulseras na gawa sa tangkay ng makabuhay at parang keychain na may palawit na maliit na mga botelyang may matapang na langis na pangontra sa aswang at mga engkanto. Eto mga pangontra. Palagi nyo dapat isinusot at daladala mga iyan ha. Saan man kayo magpunta. Yang mga botelyang may langis. Malalaman yung may aswang sa paligid kapag kumukulo na ang laman ng mga iyan. Yung ibibigay mo pa ikaw mo kay Jericho. Ay, oo. Eto, isang medalyon. Hiningi ko ito kay Ma'am Benito. Yung pinabaing antingero na ikinukwento ko sa iyo. Nako, napakagaling na antingero nun. Marami na rin siyang napatay na mga aswang Isinuot ni Chona kay Jericho ang kwintas na may palawit na medalyon.
Ingatan mo ito anak ha. Huwag na huwag mo itong iwawala. Kusa raw yung gagana at ituturo sa iyo kung ano ang gagawin kapag may nakaengkwentro ka ng aswang. Kapag naramdaman mo raw itong biglang bumigat kaysa sa karaniwan, sinyalis yun na may aswang o engkanto sa paligid mo na gusto kang saktan o biktimahin. Bibigat din daw ito kapag yung malapit mong mga kasama nanganganib din sa kamay ng mga aswang o elemento. Inay, sigurado ba kayong epektibo to? Hindi kaya maging binabai rin ako kapag tumagal dahil suit ko ito na galing sa binabai niyong kakilalang antingero? Ay nako anak, walang ganon. Seryoso mga kapangyarihang taglay ng mga antingero, mga medalyon nila. Walang pinipiling kasarian ng mga kapangyarihan ng mga medalyon. Wala yung iniisip mong hawa-hawa. Joke lang mo inay. Kayo naman, parang kinakabahan po kasi ako sa ganitong pamedalyon eh. Para po bang mabigat na papel ang ipapasa sa akin? Tama lang sa'yo yan anak. Para naman habang maaga masanay ka ng maging matured mag-isip. Ganoon ng totoong lalaki. Matured mag-isip. Magdesisyon at gumawa ng aksyon. Tuturuan ka rin niyang maging alerto lagi. Mapagmasid sa paligid at maging laging handa. Tama ang itay mo anak. Kaya sa iyo ko yan ibinigay kasi ang itay mo matured naman na. Samantalang ikaw hindi pa. Ayaw ko kasing ipahamak ka ng pagiging padalos-dalos na mindset ng isang teenager na tulad mo. Mas panatag ang loob ko kung sa'yo nakasuot ang medalyon kasi gagabayan ka rin ito sa paggawa ng tamang mga desisyon lalo na kapag napapaharap ka sa panganib. Ganun po ba? Nako, salamat po pala kung ganun dito sa medalyon inay. Hayaan nyo at iingatan ko po ito palagi. O siya Jose, dahil kumpleto na naman ang mga gamit at dadalhin nyo lumarga na kayo para maaga kayo makarating sa bayan at nang hindi ka malate sa trabaho mo. At lumarga na nga ang mag-amang Jose at Jericho papunta sa kabisera ng kanilang bayan. 1.5 oras din ang naging biyahe nila. Eksaktong 8:00 na ng umaga nang makarating sila sa boarding house na tinutuluyan ni Jose. Saktong dating natin anak. Asya, magpalit ka na kagad ng damit at sasabak na kagad tayo sa pagkakargador. Itabi mo na lang muna yung mga dala natin at mamaya na natin naayusin yan. Nandun na marahil sa site ang iba natin mga kasama. Kailangan na nating sumunod kagad at nang maipakilala na rin kita sa boss ko. Sige po itay, magbibihis na po. Siya nga po pala tay. May nakita akong nakapaskil kanina sa poste na nangangailangan ng mga trabahador. Dinukot ni Jericho sa kanyang pamulsahan ang poste na nakapaskil kanina sa tinutukoy niyang nadaanan nilang poste. Ipinakita niya ito at iniabot sa kanyang itay. Binasa ni Jose ang nakasulat sa poster. Don Rafael's Ancestral Banana Plantation? Nangangailangan kami ng mga trabahador sa aming malawak na plantasyon ng saging. Kinakailangan ay edad 13 pataas. Pwede ang isang buong pamilya. Stay in. Hindi kami gaanong mabusisi sa kwalifikasyon. Basta masipag at may mabuting asal ay matatanggap ka agad. Para sa iba pang detalye, kontakin lamang ang numero sa ibaba. Napaisip si Jose. Pagkaraan ay muli niyang ibinalik kay Jericho ang poster. Tago mo muna anak at susubukan nating kontakin yan mamaya. Sa ngayon kailangan muna natin magtrabaho. Kailangan tutok muna tayo sa trabaho ha. Ipapaalala ko lang anak. Dito, ang sweldo mo ay depende sa liksi mong kumilos at sa dami ng mahahakot mo. Siguro naman dahil dalawa tayo inaasa kong malaki-laki ang susweldohin natin sa loob ng 1 linggo. Lingguan din kasi ang pasweldo rito. Hindi katulad sa iba na mas matagal magpasweldo. Sige po itay. Pero ano po ba yung mga bubuhatin? Kahit ano anak.
Depende kung anong ibabagsak nila doon sa compound ng bagsakan ng mga produkto. Kung minsan sako-sakong bigas, sako ng sibuyas o mga gulay, mga crate na ginagamit sa paghahakot ng mga produkto sa bukid. Minsan pataba at kung ano pa mga bagay na may kinalaman sa agrikultura. Napatango-tango si Jericho sa mga sinabi ng kanyang itay. Ganun lang pala kasimple ang trabahong pinasok ng kanyang tatay. Sa tingin naman niya ay kayang-kaya niya dahil batak naman siya sa pagbubuhat ng mabibigat na mga bagay. Trabaho na nga ang mag-ama matapos maipakilala ni Jose si Jericho sa kanyang amo. Maghapon silang nagkargador. Dahil magkatuwang sila, ay talagang nakarami sila ng hakot ng araw na yon. May naka-assign na tagalista ng kanilang mga nahahakot at sila ang may pinakamaraming nahahakot. Sa loob ng isang linggo ay patuloy na naging ganoon ang routine ng mag-ama at kada araw ay lalo pang tumataas ang bilang na kaya nilang hakutin. Kaya naman pagsapit ng swelduan sa dulong sanlinggo ay laking tuwa ng mag-ama nang sila ang may pinakamataas na sweldo. Nako, tsak na matutuwa nitong inay mo pag uwi natin bukas. Mas malaki pala ang kita kapag magkatuwang tayo Kung magpapatuloy ito tsak na makakaipon din tayo ng gusto. Oo nga po, itay. Ay, isa nga pala, itay. Yung po palang poster na ipinakita ko sa inyo dati. Kukontakin po ba natin sila? Ay, oo nga pala Sige nga anak, ilabas mo at subukan natin kontakin ngayon. Malay natin baka mas maganda pa sweldo ron. Kung sakali doon na lang tayo. Biruin mo 3 tayo ng inay mo pwede. Mas mabuti na yung makakasama pa rin tayo sa iisang trabaho. Kahit papano nandun pa rin ang bonding natin, di ba? Inilabas muli ni Jericho ang poster. Kinuha niya ito sa bulsa ng dala niyang backpack na kulay asul at kagad iniabot kay Jose. Si Jose naman ay inilabas niya ang kanyang mumurahing cellphone mula sa kanyang pamulsahan. Pagkakita sa numero sa poster ay itinapan niya nga ito at tinawagan. Hello? Ito po bang Don Rafael's Ancestral Banana Plantation? May sumagot sa kabilang linya na kumumpirmang tama ang tinawagan ni Jose. May kung ano-ano itong sinabi at tinanong. Ay opo, mag-apply po kami ng trabaho. Opo, isang buong pamilya po kami. 3 miyembro. 13 anyos na po yung anak namin na mukhang 18 na. At kami naman po mag-asawa parehong nasa 40. Isa taga San Vicente lang po kami. Opo. Willing ko kaming dumayo dyan sa bayan ng Allen. Ganun po ba? Sige po. Hihintayin na lang po namin ang tawag ninyong muli. Opo. Sige po, susubukan din po namin mag-recruit pa rito sa amin. Sige po. Maraming salamat po. Matapos ang tawag ay inilock screen ni Jose at ibinulsa muli ang hawak na cellphone. Ano po, itay? Sa Allen pa po pala yung plantation? Matatanggap po kaya tayo ron? Oo anak, dadayo pa tayo sa Allen. Sasakay pa tayo ng bangka. Palagay ko matatanggap naman tayo ron. Marami silang kailangan trabahador sa kanilang plantasyon Siguro malawak talaga yung plantasyon nila ng saging. Doon din siguro nang galing yung napakaraming saging na murado na hinakot natin kanina. Siguro nga o, itay. Yung sweldo kaya, itay, okay po kaya? Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong itanong yun di bale, sa susunod na tatawag sila tatanong natin. Para naman makapagpasya tayo kung tatanggapin ba natin ang trabaho o kung pagkakargador na lang natin ang pagtsatsagaan muna natin. Nang makauwi ang mag-ama sa kanilang bahay sa kanilang baryo, ay ibinalita kagad nila kay Chona ang tungkol sa kanilang naging sweldo. At ang tungkol sa balak nilang pasuking trabaho sa isang plantasyon sa bayan ng Allen.
Siyempre ay tuwang-tuwa si Chona sa iniabot sa kanya ni Jose na malaking sahod nila ni Jericho. Matapos masiyahan, ay ang tungkol naman sa plantasyon ang kuryoso nitong tinutukan. Teka, yung tinutukoy niyong plantasyon, parang magandang maging trabahador doon na. Biruin niyo yon, pwede tayong buong pamilya doon. Ano ba ang requirements doon at iba pang detalye? Jericho, anak, ipakita mo nga sa inay mo yung poster. Inilabas ulit ni Jericho ang poster at iniabot sa kanyang inay. Matama naman itong binasa ni Chona. Mukhang ayos naman pala ang mga requirements na nakasaad dito eh. Hindi naman pala sila mahigpit. Kaso hindi naman isinaad dito kung paano ang swelduhan at kung magkano. Kung arawan ba, kinsenas o buwanan. Tatawag daw naman sila uli. At kapag tumawag uli sila, tatanong natin yung tungkol sa sweldo. At saka, pwede palang mag-recruit ng iba pang pwedeng sumama sa atin na magtrabaho. Marami kasi silang kailangang trabador para sa alawak nilang plantasyon ng saging eh. Nako, maraming gusto magkatrabaho dito sa atin. Kaso, ang tanong, legit kaya ito? Baka naman scam ito kung may anong modus. Hindi naman siguro. Saka ang lapit lang ng alin eh. Kung scam man yan, nabalitaan na kagad natin. Isa bagay nga. Saka malay natin, baka sa alin mo pa mahanap yung itay mo, Jose. Hindi ba't gusto mo pa rin mahanap kung sino ang tunay mong ama na nag-iwan sa inay mo noon? Huwag muna yun ang isipin ng pag-usapan natin, Chona. Saka kung nasa kapalaran kong makita pa yung tunay kong ama makikita at makikita ko rin siya kahit hindi ko siya hanapin. Maya-maya, habang nagsasalita pa si Jose, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hinapa niya ito't dinukot mula sa kanyang pamulsahan. May tumatawag. Pag-check niya ng screen ay nakita niya yung numero ng plantasyon ng tumatawag. Oy, eto. May tawag na galing sa plantasyon. Huwag mo na kayong maingay ha. At sasagutin ko lang. Hello? Hello po sir. Ayon sa lalaking nasa kabilang linya na hindi na nagpatumpik-tumpik pa, dadaong daw ang kanilang cargo ship sa bagsakan nila ng produkto sa bayan ng San Vicente sa araw ng Miyerkules. Sasamantalahin na raw nilang isakay na rin ang mga nag-a-apply bilang trabador para sa kanilang plantasyon. Tinatawagan daw silang lahat na samantalahin ang pagkakataon para mapasama sa first batch ng mga maagang makakapagtrabaho. Pumunta raw sila sa pantalan sa bayan sa Miyerkules bandang 10:00 ng umaga. Kung may maisasama pa raw silang ibang recruits ay isama na rin. Sige sir. Teka, pwede mo bang magtanong? Itatanong ko lang po sana kung magkano po yung sahod bilang trabador sa plantasyon ninyo at paano po yung sahuran. Kasi yan din po itatanong ng mga re-recruitin namin. Sumagot ang lalaki sa kabilang linya na saka na raw malalaman sa briefing ng mga trabahador kapag naroroon na sa site ng plantasyon. Si Don Rafael daw mismo ang kakausap sa kanila sa briefing ng first batch ng mga trabahador. Huwag daw silang mag-alala dahil hindi raw sila babarating sa pasahod. Ganun po ba sir? Sige po. Salamat po sa pag-inform ho sa amin. Asahan po niyong pupunta kami sa Miyerkules? Opo. Sige po. Salamat po. Pagka-off ni Jose ng tawag ay hinarap niya ang kanyang mag-ina. Jericho, anak. Maglabas ka nga ng papel at ballpen. Isusulat ko lang ang petsa kung kailan dadaong sa pantalan sa bayan ang cargo ship ng kanilang plantasyon. Pero sa halip ay itinuro na lang ni Jericho ang malaking kalendaryo na nakasabit sa dingding ng kanilang bahay. Kinuhaan na lang niya ng ballpen ng kanyang itay. Ayan po ang kalendaryo, tay, sa dingding. Sa likod nyo, At ito po yung ballpen. Bilugan na lang po ninyo rin yung petsa at lagyan ng oras. Matapos sundin ni Jose ang suwestyon ni Jericho,
ay si Chona naman ang kanyang hinarap. O, paano ba yan? Sa Miyerkules lalarga na tayo. Kailangan na natin maganda. Sabihin mo rin ng iba mong kaanak baka gusto rin nilang sumamang magtrabaho sa plantasyon. Ganun nga ang ginawa ni Chona nang matapos silang mananghalian mag-anak. Pinuntahan niya ang kanyang mga kamag-anak at nag-recruit. Pinuntahan rin niya si Mang Benito, ang 70 anyos na bading na antingero niyang kaibigan. Choneng, nadalaw ka sa balwarte ko. Ay, Bening, alam mo luluwas kami ng pamilya ko para magtrabaho sa isang plantasyon ng saging. Sa Miyerkules na yon, gusto sana kitang isama as recruit Hindi ba't gusto mo rin magtrabaho sa ibang lugar? Ganun ba? Saang lugar ba naman yan? Sa bayan ng Allen. Sasakay tayo ng cargo ship na dadaong sa Pantalan sa bayan. Ihahatid tayo ron. Gusto kitang isama kasi nga naalala kong gusto mo rin magtrabaho sa ibang lugar. Saka isa pa gusto kong may kasama kaming magaling na antingero na tulad mo. Alam mo naman dito sa probinsya natin, marami ring aswang. Natatakot akong baka may ma-recruit din silang mga aswang na hindi nila alam. Ay, kung sa bagay, korek ka dyan. Ilis ka talaga, Choneng, no? Saka, papayag naman ako Hindi ko naman yata matitiis na hindi ka makita ng matagal na panahon. Alam mo naman BFF tayo. Ay nako, ikaw lang kaya ang sobrang close ko na naging kaibigan sa mundo. O siya, kailan nga ulit tayo aalis kung sakali? Sa Miyerkules na. Kaya kung seryoso kang sasama, maganda ka na. Susundin kita rito, ha? Dalit rin siyempre yung mga medalyon mo at kung ano-ano pang gamit mo bilang antingero. Yung ibinigay mo sa akin kay Jericho ko pinasuot. Ay, okay yon. Ay nako, tata-excite naman. Ngayon ko lang ulit mararanasang lumuwas. Masisilayan ko na rin kung gaano kagwapo mga lalaki sa Allen. Sira, trabahong ipinunta natin doon ha, hindi lalaki. Ewan ko sa iyo, Bening. O siya, at dumaan lang ako para ayain kang sumama. Pupunta rin ako sa iba kong mga kamag-anak para magtawag pa at baka may gusto rin sumama. O siya, mag-iingat ka pala, my friend. Huwag na huwag kang magpapagabi ha. Alam mo na, baka maaswang ka dyan sa daan. Mabilis na lumipas ang araw at araw na nga ng Miyerkules. Wala pang takdang oras ay nasa pantalan na ng bayan ng San Vicente sina Jose, Chona, Jericho, Benito at ilan pang kamag-anak ni Chona na na-recruit niya. Lahat sila ay may mga daladalang bag at ilang pang gamit. Hinihintay na lang nila na lubos sa makapagdiskarga ng mga produkto ang cargo ship na may nakalagay na pangalang Don Rafael's Ancestral Banana Plantation. Napansin nilang marami rin pala silang mga kasamang recruits na galing pa sa iba't ibang sulok ng San Vicente. Habang nagdidiskarga ang cargo ship ay isinabay na ng nakatalagang tauhan ng plantasyon na papilahin ng mga recruits at isa-isang inilista ang kanilang mga pangalan. Paunti-unti rin ang pagpapasakay nila ng mga naililista ng mga nakapila. May napansin si Jericho habang nagpapatuloy ang paglilista ng mga recruits. Naramdaman niyang bumigat bigla ang suot niyang medalyon. Maging si Mang Benito ay may kakaiba ring nararamdaman. Pabulong na ipinaalam ni Jericho kay Chona ang nararamdaman niya sa medalyon. Nay, ano na pong ibig sabihin kapag biglang bumigat yung suot kong medalyon? Ha? Bakit? Bumigat ba yung suot mong medalyon? Opo, Nay. Bibigat po talaga siya. Kinabahan nga po ko bigla Naulinigan din pala ni Mang Benito ang ibinulong ni Jericho kay Chona. Sumingit ito sa usapan at pabulong ding kinausap si Chona. Nako, ako man, Choneng, ay bumigat ang suot kong medalyon. Isa lang ang ibig sabihin nito.
Ilan sa mga kasama nating recruits ay hindi normal na mga tao. Kung hindi masamang elemento, ay mga aswang. Inilabutan si Jericho sa kanyang narinig kay Mang Benito. Hintatakot ang mga mata niyang napalingalinga siya sa paligid. Napaisip siya, papaano niyang matutukoy sa mga nakapila kung sino ang posibleng may saingkanto o aswang? Pasimple ring tiningnan ni Chona ang dala niyang keychain na may mga palawit na maliliit na mga botelyang may lamang pangontrang langis. Siya man ay kinakabahan ng makitang kumukulo nga ang mga ito. Pasimple niyang itinago ang mga ito para walang ibang makapansin. Pagkatapos ay muli niyang binalingan si Mang Benito. Ano ang gagawin natin, Bening? Sabihan ko kaya si Jose na wag na tayong tumuloy. Paano naman yung ibang naririto na hindi alam na may mga kasama pala silang mga aswang? Hahayaan lang ba natin silang mapahama kapag naroon na sila sa plantasyon? Napaisip naman doon si Chona sa sinabi ni Mang Benito. Oo nga no. O sa paano tutuloy tayo? Saka matanong nga kita, kaya mo ba silang talunin o nating dalawa? Ibabalik ko naman sa iyo ang tanong, nakailang aswang na ba ang napatay ko bilang isang antingero? Kung sa tingin mo kulang pa yon para pagtiwalaan mo ang kakayahan ko, ay uurong talaga tayo. Pero kung sa tingin mo higit pa sa sapat, tutuloy tayo. Pero kinakabahan ako, Bening. At saka wala ba tayong magagawa para pigilan silang makasakay sa cargo ship? May naisip ako. Sandali. Diyan lang kayo at kakausapin ko lang yung tagalista. Agad umalis sa pila si Mang Benito at dumiretso siya sa tagalista sa harap. Boss? Boss? Pwede ko magtanong at magbigay ng suwestyon? Umayag naman ang tagalista kay Mang Benito. Tinanong niya kung ilan na ang nakapasok sa cargo. Ayon sa tagalista, ay may mga 10 na raw. Nagsuggest si Mang Benito na kung pwede ay huwag payagan ng ilang recruits dahil magdudulot lang sila ng problema sa plantasyon. Ipinaliwanag niya kung bakit. Ibinulong niya sa tenga ng tagalista. Bagyang nanlaki ang mga mata ng tagalista sa narinig mula kay Mang Benito. At nang sabihin niya na isa siyang antingero na may espesyal na pakiramdam para masala ang mga nakapila, ay pumayag naman ang tagalista. Nagpalit pa nga sila ng pwesto. Si Mang Benito mismo ang umupo para maglista at ang tagalista ay umaktong tagamasid lamang at tagagiya sa mga nakalistang pwedeng pumasok sa cargo ship. Kusang umalis sa pila ang ilang recruits na tila ba mga nakaramdam din sa kakaibang puwersang nagmumula kay Mang Benito. Ang ilan ay talagang sumubok na makapasok pero siyempre ay hinarang na ni Mang Benito. Bandang 11:30 natapos ang paglilista at pagpapapasok sa cargo ship ng mga recruits. Mga 15 ang may sa elemento o aswang ang naharang ni Mang Benito at naiwan sa pantalan. Lahat sila ay masama ang tingin at nagbabanta kay Mang Benito. At sa wakas ay bumiyahe na ang barko. Ngunit sa loob kung saan naroroon sama-sama ang mga recruits ay hindi pa rin nawawala ang pangamba ni Mang Benito, Chona, Jose at Jericho para sa kaligtasan nila. Hindi pa rin tayo 100% ligtas, Choneng. Sa 10 naunang naipasok dito kanina posibleng ilan pa rin sa kanila ang may saingkanto o aswang. Nararamdaman ko pa rin ang medyo pagbigat ng medalyon ko. Tumingit sa usapan si Jericho. Ako Nino, medyo mabigat pa rin yung pakiramdam ko sa suot kong medalyong bigay ninyo, Mang Benito. Saka parang may bumubulong po sa akin na hindi ko maintindihan kung saan ang gagaling galing sa medalyon ng bulong na yon, iho. At alam ko rin kung ano ang ibinubulong sa iyo. Yun din kasi ang ibinubulong sa akin ng mga medalyon ko. Sige, mag-concentrate ka lang, iho, para maintindihan mo ang ibinubulong sa iyo, ha?
Pagkatapos ay sundin mo lang. Sinubukan namang mag-concentrate ni Jericho at pilit na pinakikinggan ang tinig na bumubulong sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya nang sa wakas ay malinaw niyang naunawaan kung ano ang ibinubulong sa kanya ng medalyon. Ayon sa medalyon, kailangan daw niyang magmasid-masid ng palihim sa mga taong nakapalibot sa kanya. Obserbahan daw niya ang anino ng bawat isa. Kapag daw may nakita siyang anino na may kakaibang katangian na hindi maipaliwanag, ang nagmamay-ari raw nito ay may sama-samang elemento o posibleng isang aswang. Bakit nanlalaki mga mata mo, anak? Ano, naiintindihan mo na ba yung ibinubulong sa'yo ng medalyon mo? Ibulong mo nga sa amin, anak, para aware din kami. Ibinulungan ni Jericho sa kanyang mga magulang ang ibinulong ng medalyon. Kapwa medyo kinabahan si Jose at Chona na nagkatinginan pa sa isa't isa. Makaraan ay pasimple nilang isa-isang inobserbahan ang mga kasama nilang recruits. Partikular na ang kanilang mga anino. Wala rito sa bandang tabi natin yung 10 naunang pinapasok kanina, ha? Natatandaan ko pa yung mga inilista ko kanina at ang mga itsura nila. Kung ganon nasan sila banda? Nasa bandang dulo sila. Kailangan nating pasimpleng unti-unting dumusog papunta roon. Ganun nga ang ginawa nila. Nang makarating nga sila sa duloy, palihim kagad nilang inobserbahan ang mga anino na mga naroroon. Isa kagad ang napansin ni Jericho na may aninong hindi maipaliwanag ang itsura. Kaya pala pinili nitong sa dulo pumwesto ay dahil medyo madilim sa banda roon. Sinadya para hindi gaanong mapansin ang kanilang anino. May natukoy ding isa si Chona. Isang maskuladong lalaki ng anino ay kakatuwa dahil patpati naman ang anino nito. Pilit itong dumidikit sa katabing matandang lalaki para ang anino nito'y hindi mahalata. Pero nang biglang lumayo ang matanday, nahantad ang payat nitong anino. Si Jose rin naman ay may natukoy na isa. Anino mismo ng babaeng pilit dumidikit sa kanya. Napansin niyang wala itong anino kaya pilit na dumidikit. Ipinaalam ni Jericho, Chona at Jose kay Mang Benito ang kanilang mga natukoy na may kakatuwang mga anino. Siyempre, bago nila ibinulong kay Mang Benito, ay sinikap muna nilang lumayo sa tatlong yon na may espiritu o posibleng mga aswang. Tama. Lunga lang sila. Pero mabuti na lamang at silang tatlo ay nararamdaman kong may sa mga masamang elemento lang. Hindi sila mga aswang. Ay, mabuti na lang at hindi mga aswang. Pero ano naman natin mapapalaya sa kanila ang masasamang mga elemento na nasa kanila, Bening? Madali lang yan, Choneng. Makinig kayong tatlo, ha? May ibibigay ako sa inyong espesyal na langis. Sikapin niyo ulit na lapitan silang tatlo. Pasimple niyo silang pahira ng espesyal na langis. Pagkatapos bumalik kayo rito sa pwesto ko. Inilabas ni Mang Benito ang sinasabi niyang espesyal na langis na nakalagay sa maliit na mga botelya. Binigyan niya ng tig-iisa sina Jericho, Chona at Jose. Muli namang nilapitan ni Jericho, Chona at Jose ang tatlong natukoy nilang may sama-samang mga elemento. Medyo nahirapan pa silang pahira ng mga ito ng espesyal na langis ni Mang Benito. Sadyang napakalilikot nila na parabang hindi mapakali at gusto nang magkasik ng lagim kahit hindi pa gabi. Matapos nilang mapahira ng langis ang tatlong may sama-samang mga elemento, ay muling bumalik sina Jericho, Chona at Jose kung saan naroroon si Mang Benito. Ngayon naman ay magsasagawa ako ng isang orasyon. Sikapin yung tabingan ako habang nag-uorasyon ako para hindi tayo mapansin ng mga nakapaligid sa atin, ha? Mag-usap-usap kayong tatlo. Kahit anong topic, ang mahalaga ay matakpan ng ingay ninyo ang sasabitin kong mahinang orasyon. Pumikit naman ng mariin si Mang Benito at sinimula ng kanyang orasyon
habang kapakapa ang suot niyang medalyon na pinahiran niya ng espesyal niyang langis. Itong katulad ng langis na ipinahid din nila sa tatlong may masamang mga elemento. Habang sinasambit ni Mang Benito ang kanyang orasyon ay bigla na lang nagdilim ang paligid. Ano pat umugong ang pagkabahala ng mga kasama nilang recruits. Ngunit sandali lang ang pagdilim na yon. Nang sandaling mabigkas ni Mang Benito ang 7 omine, ay agad ding bumalik sa dati ang liwanag. Ngunit bago nito'y nakarinig muna sila ng matinding kalabog sa banda kung saan naroon ang tatlong may samasamang mga elemento. Nagkaroon ng komosyon nang makita ng mga recruits na nakabulagta sa sahig ang tatlong may samasamang mga elemento. Nabahala ang mga tao at sinikap nilang tulungan ang tatlong yon na mga wala ng malay. Sa puntong ito'y kinausap ni Mang Benito ang lahat ng naroroon. Mga kasama, makinig kayo sa sasabihin ko. Ako ay isang antingero. Yung tatlong bumulagta ay dating may mga masamang mga elemento na sumapi sa kanila. Ngayon lang ay nagsagawa ko ng orasyon at pinalabas ko sa kanila ang masasamang mga elemento. Buhay pa yung mga tatlong yan at nakabalik na sila sa normal nilang kalagayan. Pagyamanin niyo sila hanggang bumalik ang kanilang malay. Okay ba? Eksaktong malapit ng mag-alas 12 ng tanghali nang makarating na ang cargo ship na kinalulunanan ni na Jericho, Jose, Jonah at Mang Benito sa pantalan ng bayan ng Allen. Pagbaba nila ro'y pinasakay sila sa isang pickup truck at ibinyahe sila hanggang sa makarating sa isang napakalawak na plantasyon ng saging, ang Don Rafael's Ancestral Banana Plantation. Dinala sila sa isang parte ng plantasyon na maraming nakahilerang munting mga bahay kubo. Doon sila pinababa kung saan sa harap ng mga bahay kubo ay isang malawak na damuhan. Naroon na rin sa bisinidad ang may-ari ng plantasyon. Walang dili iba kundi si Don Rafael Benjamin mismo. Sinabihan sila ng isang tauhan ni Don Rafael na bago sila bigyan ng rasyon na pananghalian ay magkakaroon daw muna ng sandaling oryentasyon. Kakausapin sila ni Don Rafael. Welcome sa inyong lahat! Ikinagagalak ko ang inyong pagdating upang magtrabaho sa aking plantasyon. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, ha? Gusto ko lang na ipanam sa inyo ang tungkol sa pasahod dito sa aking plantasyon. 7,500 a month kada ulo. Stay in kayo at dito titira sa mga kubong nakailerang ito. Libre pagkain at kuryente. Madali lang ang trabaho basta masipag kayo at handang matuto. May mga tauhan akong magte-train sa inyo. At siya nga pala, may isa lang akong mahigpit na ipinagbabawal sa inyo. Huwag na huwag kayong papasok sa kalagitnaan ng sagingan ko kung saan tumutubo ang mga saging na murado. Huwag na huwag kayong magpapaabot ng takip silim malapit doon. Huwag na ninyong tangkaing alamin kung bakit. Pigilan nyo ang inyong kuryosidad kung ayaw nyong mapahamak. May ibibigay din pala akong waiver contract sa inyo mamaya na kailangan nyong pirmahan. Basahin nyong maigi bago kayo pumirma. Ano? Nagkakaintindihan ba tayo? Tumugon naman ng positibo ang lahat ng recruit sa mga tinura ni Don Rafael. Good! Yun lang ang gusto kong sabihin at makakapananghalian na kayo. Siya nga pala. Ang mga tauhan ko na ang bahala kung saang mga kubo kayo patitirahin. Magkakaroon ng palabunutan. O sige, at ako'y aalis na. Good luck sa inyong lahat. Pagkalis nga ni Don Rafael ay inasikaso na sila ng naiwang mga tauhan nito. Pinaggrupo-grupo sila. Ang isang buong pamilya ay matik na isang grupo kaagad. Ang mga dumating na per individual ay pinaggrupo-grupo at magiging magkakasama sa iisang kubo. Bawat kubo ay may numero. Pinagpalabunutan sila. Number 30 ang napunta sa mag-anak ni na Jericho. Kasama nila sa bahay kubo 30 si Mang Benito.
Matapos ang palabunutan, pinagbigay na nga ng rasyong pananghalian mga tauhan ni Don Rafael. At matapos naman nilang mananghalian ay ipinamudmud kagad sa kanila ang sinasabi ni Don Rafael na waiver contract para pirmahan. Naku-curious po ako. Ano po kaya yung meron sa pusod ng plantasyon? Bakit kaya bawal pumasok doon? Ay nako anak, tulad ng nakasaad dito sa kontrata, huwag mo nang tangkain pang alamin kung ayaw mong mapahama. Nakasaad dito na kapag sinuway natin ang babala, ay wala silang pananagutan kung may mangyari sa atin na masama. Nako Jericho, wag kang papasok doon ha. Malamang na lubang mapanganib na pasukin ang pusod ng plantasyon kaya may ganito silang waiver contract. Hanggat maaari ay sa palibot lang tayo ng plantasyon na hindi saging na murado ang makikitang tanim. Ang sabi rito ay kulay pula raw ang bunga ng saging na murado at ang puno naman niya ay may bahid din daw ng kulay pula. Kaya kapag nakakita kayo ng ganoong puno layuanan nyo kagad ha. Ako rin, tulad ni Jericho sobrang curious kung ano nga kaya yung meron sa pusod ng plantasyon na yon. Mukhang may sikreto ang plantasyong yun na. Isang madilim na sikreto. Piruin nyo, hindi tayo dapat abutan ng dilim na naroroon tayo malapit sa pusod ng plantasyon. Ano kaya ang posibleng meron doon pagsapit ng gabi? Bining, huwag ka nang manakot dyan. Paano na tayo makakapagtrabaho ng maayos kung mananakot ka dyan? Saka wala naman yatang mangyayari sa ating masama. Basta sinusunod natin na huwag pasukin ang bawal na pasukin. Hindi ako nananakot, Chorneng. Saka hindi rin kasi talaga maganda ang kutob ko Pero huwag kayong mag-alala. Nandito naman ako bilang antingero. Kung sakali mong may kung anong hindi maganda mula sa puso ng plantasyon, ay puprotektahan ko kayo. Kung may kinalaman man sa mga aswang ay may mga pangontra naman tayo dyan. Ama, mabuti na lang pumayag kang sumama, Kabining. Kung nagkataon pala mas delikado kami rito. Hindi ko rin talaga matiis tong si Choning Jose. Ayaw ko namang mapahamak lang siya at kayo ni Jericho. Saka pwede bang Bining na lang ang tawag mo sa akin? Alisin mo na yung ka. Nakakaano Maya-maya ay napansin nila si Jericho na natatahimik at mukhang malalim ang iniisip. Jericho, bakit parang milya-milya naman yata ang layo ng iniisip mo, anak? Huwag mong sabihing may balak kang pumuslit sa pusod ng sagingan. Nako, sinasabi ko sa iyo anak, bawal maglihiman sa atin. Ano mang binabalak mo na may kinalaman sa pinagbabawal dito kinailangang malaman namin ha. Kailangang pag-usapan natin maigi. Ano ba kasi ang iniisip mo, anak? Pwede mo bang sabihin sa amin? Iniisip ko lang po kung paano kaya yung gagawin natin para malaman kung ano yung sikretong nasa likod ng pagbabawal ni Don Rafael nang hindi kailangan mapahamak tayo. Aba, mukhang mahusay itong anak mo, Choneng. Pareho kami ng pinoproblema. Tama nga lang talaga na sa kanya mo ibigay ang medalyong ko. Hindi lang pala siya malaking bulas na pisikal kundi pati sa mental. Mukhang makakatulong ko siya sa kung sakaling mapaharap tayo sa panganib sa plantasyong ito, ha? Makalipas ang ilang linggo ay tila wala namang problema sa pagtatrabaho ng mga recruit sa sagingan. Hanggang isang araw, bandang 4:00 ng hapon, ay napatpat si Jericho malapit sa area kung saan makikita na ang hilera ng mga punong saging na murado, ang ipinagbabawal pasukin na area ng sagingan. Lalayo na sana si Jericho lalo't malapit ang magtakip silim, pero biglang may naramdaman siyang kakaiba sa suot niyang medalyon. Kasabay nito'y tila may kung anong puwersang umaakit sa kanya na pumasok sa ipinagbabawal na area. Anong meron at parang may humihila sa akin papunta roon? Bakit hindi ko napigilan ng mga pako sa paghakbang? Hindi ka maaari pumunta roon, uy! Sinikapigilan ni Jericho ang kusang paghakbang ng kanyang mga paa.
kinapari niya ang medalyon niyang bumigat sa kanyang dibdib. May ibinubulong sa kanya ito, ngunit para namang radyong mahina ang signal, kaya malabo ang rehistro sa kanyang pandinig. Palapit na ng palapit si Jericho sa mga puno ng saging na murado. At walang ano-ano'y may narinig siyang mahinang hindi niya mawari kung ugong o ungol na nagmumula sa ilalim ng lupa sa bandang looban ng mga punong saging na murado. Samantala, medyo malayo sa bandang kinaroroonan ni Jericho, sa mga saging na hindi murado ay nag-alala naman si Mang Benito. Natigilan siya sa pag-check ng mga bunga ng saging. Bigla kasi niyang naramdamang bumigat ang kanyang medalyon. At kasabay nito'y may ibinulong sa kanya. Diyos ko, may hindi magandang nangyayari kay Jericho. May batang yon. Kailangan ko siyang puntahan. At sa pupuntahan na sana ni Mang Benito si Jericho nang siya na may makasalubong niya ang mag-asawang Chona Tuse. Benny, bakit parang balisa ka? May nangyari ba? Nasaan si Jericho? Bakit hindi niyo siya kasama? Pinulungan ako ng medalyon ko na puntahan ko siya. Nanganganib siya. Ha? Diyos ko, baka naman nagawin na siya sa pinagbabawal na area. Ang batang yun talaga, pinagsabi na naming huwag na huwag gagawin ron. Madali kayo. Kailangan natin siyang hanapin. Hindi magandang nararamdaman ko. Sa kinaroroonan naman ni Jericho, kaunting hakbang na lang ay makakapasok na siya sa ipinagbabawal na area. Lumingaling nga siya sa paligid pero wala talagang ibang tao maliban sa kanya. Gusto niyang sumigaw para humingi ng tulong. Ngunit nakapagtatakang parang may puwersang pumipigil din sa kanyang gawin yun. Ang medalyon naman niya ay pilit na may ibinubulong, ngunit hindi pa rin niya malinaw na maintindihan dahil sa kaba. Maya-maya, pagtingin niya sa pinakaloob ng mga puno ng saging na murado, ay may napansin siyang parang figura ng tao na nagtatago sa isang puno. Natatakpan ng malapad na dahon ng bandang ulo nito. Parang puno ng putik at marumi ang punit-punit na kasuotan nitong hindi niya mawari kung ano. Parang dito rin nagmumula ang parang ungol na kanyang naririnig. Ilang saglit pa ay biglang nakarinig si Jericho ng sunod-sunod na parang dagundong kasabay ng parang pagyanig ng lupa. Pagtingin niya ulit sa looban ng area, sa likod ng mga puno ng saging na murado ay tila dumami ang mga figura ng taong nagtatago sa mga yon. Lahat sila ay pare-parehong mapuputik ang kasuotan. Ang mga mukha nila hindi niya makita dahil natatakpan ng mayayabong at malalapad na mga dahon ng saging. Isang hakbang na lang at tuluyan ng mapapasaloob ng pinagbabawal na area si Jericho. Kapag kuway biglang pinanlakihan ng mga mata si Jericho nang mapansin niyang malapit sa kanya'y may isa na palang marungis na nilalang ang gumagapang palapit sa kanya. Ganoon na lang ang pagbundol ng kaba sa kanyang dibdib nang tumambad sa kanya ang pagkapangit-pangit na itsura ng matandang lalaking nilalang na ito. Para itong bangkay na medyo agnas at nakakasulasok din ng amoy. Bago pa tuluyang mahatak ng malabangkay na nilalang na yon si Jericho papasok sa pinagbabawal na area, ay siya naman pagdating ni Mang Benito, Chona at Jose. Mabilis na hinatak ni Mang Benito si Jericho palayo sa area na yon. Diyos ko, anong mga nilalang yung Bening? May mga halimaw pala sa loob ng ipinagbabawal na area. Mga amaranhig na nabulabog at nagising sa kanilang pagkakahimbing. Joning, bilisan nyo. Kailangan natin makalabas kaagad dito sa sagingan bago pa tuluyang magtakip silim. Hindi ko alam kung karaniwan lang na mga amaranhig ang mga yon o amaranhig na aswang. Sobrang delikado kapag amaranhig na mga aswang. Nag-atungalan ang mga amaranhig sa loob ng pinagbabawal na area. Parang sabik na ang mga ito sa anumang gusto nilang gawin. Ngunit dahil sa hindi pa naman tuluyang nagtatakip silim, ay hindi pa sila makalabas sa area na yon. Habang mabilis na tumatakbo palabas ng plantasyon si Mang Benito, Chona, Jose at Jericho, ay sinisigawan nila ang mga kasama nilang trabahador sa sagingan.
Magsilabas na tayo mga kasama sa plantasyon! Magpadali kayo! May mga amaranhig sa ipinagbabawal na area! Sabihan niyo ang iba, dali! Kailangan na natin makalabas dito bago patuluyang dumilim. Iwan na muna ninyo ang anumang dadalhin niyo sana. Nakakatakot ang mga amaranhig. Nakita namin sila kanina. Bilisan po natin. Delikado raw kapag mga amaranhig na aswang sila. Magsitago tayo. Dali, tago sa mga kubo. Ngunit dahil sa sobrang lawak ng plantasyon ay natagalan silang makalabas. Inabutan na sila ng pagsisimula ng takip silim. Diyos ko, nagsisimula ng lumatat ang dilim, Bening. Bilisan na natin ang pagtakbo. Huwag kayong hihinto. Ilabas niyo ang mga dala niyong langis pangontra, Choneng. Pahiran niyo ang inyong mga sarili habang tumatakbo. Siyak na magsisimula ng lumabas mula sa pinagbabawal na area ang mga amaranhig. Walang ano-ano'y hayun na nga. Nagsimula na nilang marinig ang tila galit at nagbabantang atungal ng mga amaranhig. Sunod-sunod ang mga kalusko sa paligid. Hanggang sa naghiyawan ang ilan nilang mga katrabaho. Nakaririndi ang sunod-sunod na hiyawan, tanda ng isa-isa nang nahuhuli ng mga amaranhig ang iba nilang mga katrabaho sa plantasyon. Diyos ko, Bening, bakit parang ang bilis naman yata ng mga amaranhig na iyon? Grabe, sobra na akong kinakabahan. Hindi ko na yata ito kaya. Ngayon ay natitiyak ko ng mga amaranhig na aswang sila. Sadyang mabibilis ang mga amaranhig na aswang. Maya-maya, natanawan na nila ang mga kubo na may mga nakasindi ng mga ilaw. Tandang sa wakas ay makalalabas na sila ng tuluyan. Tayo na mga kubo! Sa wakas makakalabas na tayo! Bilisan pa natin ang Ngunit si Choneng ay nangihina na ang mga tuhod, gawa ng palala niyang kaba. Idagdag pa ang pagod sa pagtakbo. Bening, kasi Jericho, hindi ko na kaya. Napahinto ang tatlo nang makita nilang biglang lumupasay sa lupa si Chona. Sabay-sabay pa silang lumapit pabalik dito. Jose, Jericho, pagtulungan yung buhatin si Choneng. Hindi tayo dapat maabutan ng mga amaranhig. Ngunit ang bubuhatin na sana ni na Jose at Jericho si Chona ay bigla namang may dugo ang kamay na humawak at tumila sa isang paa ni Chona. Napasigaw si Chona dahil dito. Isang katrabaho nila yon na nakasunod lang sa kanila kanina sa pagtakbo. Malapit lang sa likuran ni Chona. Isa itong babae at napansin nilang puno na ng kagat ng amaranhig ang katawan nito. May gusto sana itong sabihin ngunit hindi na nagawa pang makapagsalita nang bigla rin itong bawian kagad ng buhay. Nalungkot sila sa senaryong yon. Ngunit bigla rin silang naalerto nang makarinig sila ng sunod-sunod na atungal malapit sa kinaroroonan nila. Dali-daling binuhat ni Jose si Chona para makatayo. Pinasampa niya ang asawa sa kanyang likuran. Si Jericho naman ay umalalay sa kanyang inay para hindi ito mahulog. Habang tumatakbo sila'y itinutulak ni Jericho ang kanyang itay para maging mas mabilis ang kanilang takbo. Halos singalin si Jose. Si Mang Benito naman ay alalay ding tumatakbo sa kanilang likuran habang alertong minamatyagan kung may amaranhig bang nakasunod sa kanila. At sa wakas, ay nakarating din sila sa kanilang kubo 30. Mabilis silang pumasok saka isinara ang pinto at lahat ng bintana. Mabilis ding naglagay ng mga bawang si Mang Benito sa bawat sulok ng bahay bilang pangontra at para hindi magtangkang pumasok ang mga amaranhig. Samantala, doon naman sa mansyon ni Don Rafael Benjamin ay naalarma siya ng isa sa mga tauhan niya ang humahangos na nagbalita sa kanya tungkol sa nagaganap ngayon sa kanilang plantasyon. Ano? Naglampasan ng mga amaranhig? Paano? Biglang napaisip si Don Rafael. Hindi siya makapaniwala sa bigla-biglang pagkagising na yon ng mga kaanak niyang naging mga amaranhig. Oo, may lahing aswang si Don Rafael. Ngunit hindi siya pumayag na masalinan siya ng batong itim ng kanyang mga kaanak o ng kanyang mga kapamilya. Ang totoo'y
ayaw niyang magkaroon pa ulit ng mga aswang sa kanilang pamilya o sa kanilang angkan. Kaya mula noon, ang mga kaanak niyang mga aswang na namatay na hindi nakapagpasa ng kanilang itim na bato ay inilibing niya sa pusod ng kanyang plantasyon. Ang mga kaanak naman niya na ayaw ding maging mga aswang ay tinulungan niyang makapangibang bansa para hindi na sila masundan doon. Ang alam niya ay siya na lamang ang natitira sa kanilang angkan na narito pa sa Pilipinas. Kaya ganun na lang ang pagtataka niya kung paanong muling nagising ang mga kaanak niyang amaranhik sa plantasyon. Bigla ay naalala ni Don Rafael na may isa pa pala siyang naanakan dati. Ngunit biglang nagpakalayo-layo at hindi na muling nagpakita sa kanya nang malaman nitong may asawa na pala siya at kabit lang niya ito. Hindi kaya isa sa mga trabahador ko ay ang anak ko mismo. Bakit nga pala hindi ko isa-isang chinek ang mga pangalan at pagkatao ng mga pumasok ng mga trabahador? Agad-agad ipinatawag ni Don Rafael ang isa niyang tauhan. May iniutos siya rito. Nando, halika rito. Dalhin mo sa akin ngayon din ang listahan ng lahat ng mga trabahador sa plantasyon. Mabilis namang kumilos ang inutusan ni Don Rafael na si Lando. Ilang saglit lang ay nagbalik kagad ito at iniabot ang ipinakuha niyang listahan. Agad binuklat ng Don ang listahan ng mga pangalan. Doon kagad siya sa letra kung saan nagsisimula ang apelyido ng babaeng naanakan niya. Napahintot ng laki ang mga mata ni Don Rafael nang mamataan niya sa listahan ng hinahanap. Jericho Salvion? Mukhang ito na nga yata ang aking anak kay Lydia Salvion. Pero biglang napakunot ang noo ng Don nang kasunod na pangalan ni Jericho Salvion ay namataan naman niya ang pangalang Jose Salvion. Bigla siyang naguluhan. Kaya naman muli niyang tinawag si Lando. Lando, tawagin mo rito kung sino man ang natoka sa paggugrupo ng mga trabahador sa mga kuburon. Dali! Pero sumagot si Lando na siya rin daw pala ang naggugrupo ng mga trabahador. Kung ganon, magkasama ba sa isang kubo itong mga pangalang ito? Jericho Salvion at Jose Salvion? Tumango si Lando at sinabing ang numero ng kubo nila ay Kubo 30 at sina Jericho Salvion at Jose Salvion ay mag-ama. Nanlaki ang mga mata ni Don Rafael sa nalaman. Ngayon ay batid na niya kung bakit agad nagising ang mga amaranhik sa sagingan. Hindi lang pala isang kadugo niya ang nagtatrabaho sa plantasyon, kundi dalawa pa. Ang isa ay anak mismo niya at ang isa pa ay bali-apo na niya. Nagmamadaling nagbihis si Don Rafael at ang bihis ay halos tulad ng bihis ng mga bumbero at inutusan niyang muli si Lando. Lando, utusan mo ang ilan mong kasamahan na maglabas ng 2 water pump truck. Sabihan mo silang haluan ng gasolina ang tubig sa tangke. Sabihan mo rin silang pupunta kami ngayon sa plantasyon. Labag man sa kalooban ko kailangan ko nang lipunin lahat ng mga kamag-anak kong amaranhik. Kailangan kong iligtas ang anak ko at apo ko. Pabalik sa plantasyon, sa bandang hilera ng mga kubong tinitirhan ng mga trabahador, nagkalat na rin sa labas ang nagpapangitang mga amaranhig. Galit na galit at halatang sobrang desperado ang ekspresyon ng kanilang mapuputlang mga mukha. Gula-gulanit at puno ng putik na nabahiran na rin ng dugo ng tao ang kanilang mga damit pampatay. Nagpalinga-linga ang mga amaranhik sa paligid habang umaatungal na pasingot-singot sa hangin. Parang may hinahanap ang kanilang mga ilong na partikular na amoy. Maya-maya pa'y bigla silang kumpulang sumugod pa isa-isa sa mga hilera ng kubo. Bawat kubong lalapitan nila'y naghihiyawan sa sobrang takot ang mga trabahador na nasa loob. Paanong hindi napakalakas ng atungal ng mga amaranhig na sinabayan pa ng malalakas na mga pagsingot. Hindi mawari kung anong amoy ang kanilang hinahanap. Agad ding nilisan ng mga amaranhig ang mga kubong wala roon ng amoy na kanilang hinahanap. Palipat-lipat sila sa mga kubo. Minsan sa kanilang pagkadismayang hindi agad mahanap kung anumang hinahanap,
ay pwersa nilang pinasok ang isang kubong masyado pang may ingay ang iyak ng mga nasa loob. Galit at brutal na inatake nila ang mga nasa loob. Pati ang kubo ay hindi nila pinatawat. Sinira nila ito at giniba. Dahil sa nangyari, tila nakatulog naman ang iba pang mga trabahador na nasa katabing mga kubo. Kahit na magkumpulan sa mga ito ang mga amaranhig sa paghahanap ng partikular na amoy, kahit anong mangyari ay nanatiling tahimik ang mga tao sa loob. Nagtuloy-tuloy ang ganitong tahimik lang na senaryo liban sa nakaririnding atungal ng mga amaranhig. Hanggang sa sumapit sa Kubo 30. Ang kubo kung saan naroroon sina Mang Benito, Jericho at mag-asawang Jose at Chona. Kabado ang apat at pigil na pigil ang kanilang paghinga habang nakikiramdam sa labas. Nako, mukhang nariyan na sila. Kinakabahan ako, Diyos ko. Huwag ka munang maingay, Choneng. Pinapakiramdaman ko ang medalyon ko. Ikaw, Jericho, pakiramdaman mo rin ang medalyon mo. Mag-concentrate kang maigi para malinaw mong maintindihan kung ano man ang biglang ibinubulong sa iyo nito. Opo, sisikapin ko pong mag-concentrate. Si Jose naman ay tahimik lang na nakikiramdam habang yakap-yakap ang asawang nahihintakot. Ang mga amaranhig naman sa labas ay biglang sabay-sabay na umatungal ng malakas nang sa kasisinghot nila ay natunto nila sa wakas ang amoy na kanilang hinahanap. Sabay-sabay din sana nilang susugurin ng Kubo 30. Ngunit bigla silang natigilan nang sa bahagya nilang paglapit sa kubo ay makaramdam sila ng kaunting pagkapasok. Kaya pala'y dahil yun sa pangontrang bawang na sinamahan pa ng langis na nakapinid sa mga katawan ni Mang Benito, Jericho, Chona at Jose. Ngunit hindi nagpatinag ang mga amaranhig. Walang ano-ano'y unti-unti silang nagbabago ng anyo. Mas lumaki sila ng bahagya at mas pumangit ang itsura. Ang dating maputla nilang kulay ay unti-unting naging kulay mapusyaw na abo. Natitikta ng medalyon ni Jericho ang nangyayari sa mga amaranhig sa labas. Naramdaman ni Jericho ang pagbigat nito kasabay ng mahina nitong bulong. Nang unay, hindi niya ito gaanong maintindihan. Ngunit sinikap niyang pakalmahin ang sarili at nag-concentrate lang sa medalyon. Nang sa wakas ay malinaw niyang maintindihan ang bulong ng medalyon ay sinabi niya ito sa kanyang mga magulang at kay Mang Benito. May ibinubulong sa akin ang medalyon ko. Ano? Bakit sa akin wala? Pang ibinubulong sa iyo? Lumakas po ang mga amaranhig. Nagbago sila ng anyo. Delikado raw po tayo dahil mukhang hindi natatalab sa kanila yung mga pangontra nating langis. Masyado raw po kasi silang desperadong mailipat ang kanilang mga bato sa kanilang mga kaanak para matahimik na sila. Natigilan doon si Mang Benito at isa-isang nagdududang napatingin kina Jose, Chona at Jericho. Saglit siyang napaisip ng malalim. Pagkaraan ay binalingan niya sila. May hindi ba ako nalalaman tukol sa inyo, Choneng, Jose? Tapatin niyo nga ako. May lahi ba kayong aswang? Sina Chona at Jose naman ang natigilan. Nagkatinginan sila sa isa't isa. Si Jericho naman ay biglang naguluhan. Teka, Bening. Mali naman yata ang pagdudahan mo kami. Kung aswang kami, di sana kanina pa kami nag-react sa mga langis na pangontra na ipinahid mismo namin sa aming sarili. Saka teka nga, Pining. Saan mo ba binase mga pagdududa mo? Antingero ka, di ba? Kung aswang ako o kami, di sana noon pa nadetekta mo na kami. Muling napaisip ng mataman si Mang Benito. Tinimbang ang mga bagay-bagay. Pasensya na. Pero kasi ayon kasi sa ibinulong ng medalyon kay Jericho na kasasabi lang niya sa atin, desperado na raw ang mga amaranhig sa labas na mailipat ang kanilang mga itim na bato sa kanilang mga kaanak. Matahimik na sila. Subukan niyong isipin ang kahulugan nito at maintindihan niyo ako kung bakit pinagdududahan ko kayo. Muling nagkatinginan sa isa't isa sina Jose at Chona at parehong napaisip.
Maya-maya'y matagal na napatitig si Chona sa mukha ni Jose. Ano pat biglang nakonsyo si Jose. Bakit ganyan ka makatingin sa akin, Chona? Ano iniisip mo? Ngayon ko lang napansin, Jose. Kahawi mo pala si Don Rafael Benjamin. Hindi kaya... Sumingit bigla si Jericho. Oo nga po, tay. Kamukha nga po ninyo si Don Rafael. Naalala ko pati yung boses niya nung nagkaroon tayo ng briefing. Halos parehas din kayo ng boses eh. Talaga ba? Kahawi ko at kaboses ko si Don Rafael. Pare-parehong tumango sina Jericho, Chona at maging si Mang Benito. Kapag nagkataon po pala, bali lolo ko si Don Rafael. Hindi kaya si Don Rafael ang hinahanap mong ama mo, Jose? Hindi ko alam, Chona. Pero kung siya man ano naman ang kinalaman niya sa mga aswang na amaranhig? Hindi naman makasagot si Chona dahil hindi niya rin naman alam. Pero si Mang Benito ay nag-iisip. Pilit niyang pinagtatatahi ang impormasyong nalaman. Maya-maya'y nagsalita siya. Base sa mga impormasyong nalaman ko ngayon lang, naiisip ko ang pangalan ng plantasyon. May ancestral na nakasingit. Tapos may ipinagbabawal na area sa puso ng plantasyon na pinamumugaran pala ng mga amaranhig. Ngayong lumabas na naman ng mga amaranhig, ayon nga sa medalyon ni Jericho, desperado na ang mga itong mailipat ang kanilang mga itim na bato para matahimik na sila. Ang alam ko, ang mga amaranhig na aswang ay matatahimik lang kapag nailipatan nila ang kanilang bato sa kanilang mga kaanak. Sa kaanak lang ha, hindi basta-basta sa kung sino lang. Kabado sina Chona at Jericho at lalong-lalo na si Jose sa pinupunto ng mga sinasabi ni Mang Benito. Ngunit hindi pa tapos si Mang Benito. Kaya naisip ko na baka si Don Rafael ay may lahing aswang at mga kaanak niya ang mga amaranhig sa kaniyang sagingan. Napatutup ng kanyang napangangang bunganga si Chona sa konklusyon ni Mang Benito. Nanlalaki ang mga matang napatitig siya kay Jose na tulad niya'y hindi rin makapaniwala. Maging si Jericho ay ganun din. Hindi rin siya makapaniwala. Walang ano-ano'y pabigla ng sinugod ng mga amaranhig ang Kubo 30. Naalarma siyempre sina Mang Benito, Jose, Chona at Jericho. Lalo na nang simulan na ng mga amaranhig na gibain ang mga dingding ng kubo. Sa puntong ito'y apurahang sumambit ng isang orasyon si Mang Benito habang kapakapa ang kanyang medalyon. Si Jericho na may kapakapa rin niya ang kanyang medalyon at pilit na ko-concentrate. May ibinubulong sa kanya ang kanyang medalyon. Nang sa wakas ay tuluyan na silang tumambad sa mga amaranhig, hintakot na napayakap na lang si Chona kay Jose. Ay, Jose, ano ang gagawin natin? Diyos ko, ayoko pang mamatay, Jose. Gumawa ka ng paraan. Dadambayin sana ng isang amaranhig si Mang Benito, ngunit biglang naglabas ng nakasisilaw na liwanag ang suot niyang medalyon. Dahil dito'y nasilaw ito at ang iba pang amaranhig na malapit dito. Si Jericho rin ay kamuntikan ng madamba ng isang amaranhig na sumugod sa kanya. Ngunit bigla ring naglabas ng nakasisilaw na liwanag ang suot niyang medalyon. Nasilaw din dahil dito ang ilang amaranhig na lalapit din sana sa kanya. Sina Jose at Chona ang walang proteksyon. Kaya naman alertong itinulak ni Jose si Chona papunta kay Mang Benito. Biding, protektahan mo asawa ko. Ako naman kay Jericho at sa medalyon niya ako aabot ng proteksyon. Ngunit nang tatangkay na sanang lumapit ni Jose kay Jericho, ay kamalas-malasan pa namang napatid siya sa nakausling piraso ng kawayan mula sa nasirang kubo. Bunga nito ay pasubsob siyang nadapa. Sinamantala naman ngayon ito ng isang amaranhig at mabilis siyang sinugod. Ngunit mabilis din naman si Jericho. Alertong tumakbo siya upang iharang ang sarili at ang medalyon niyang naglalabas pa rin ng nakasisilaw na liwanag. Pwedeng, doon tayo sa bandang likod ni na Jericho para talikuran tayong may proteksyon mula sa mga medalyon din niya. Tama ka, Choneng.
kumapit ka maigi sa akin ha. Pupwesto tayo sa likuran nila. Ganun nga ang ginawa ni Mang Benito. Buong ingat silang pumwesto sa likuran ni Jericho habang si Jose ay nagsisikap na muling tumayo. Ang mga amaranhig naman, kahit nasisilaw ay nakikiramdam pa rin. Halatang nag-iisip sila ng paraan para kontrahin ang nakasisilaw na liwanag ng medalyon. Maya-maya'y sabay-sabay na dumakot ng lupa ang mga amaranhig. Sa pagtataka na lamang ni Mang Benito, Jose, Jonah at Jericho. Ano kaya ang binabalak ni na Bening? Nakakaba naman ito, Diyos ko. Kumanda kayo at maging alerto. Malamang ihagis po nila sa atin ang mga dakot ng lupa. Balak nila tayong patumbahin o kaya para agisan ng lupa ang mga medalyon natin para hindi na sila masilaw. Tulad ng sinabi ni Jericho, ganun nga ang nangyari. Biglang sabay-sabay na muling umatungal ang mga amaranhig at sabay-sabay ring naghagisa ng kimpal na mga lupa. Grabing iwas ang ginawa ng apat para lang hindi sila matamaan. Todo ingat din sina Jericho at Mang Benito na hindi matamaan o makulapulan man lang ng lupa ang mga hawak nilang medalyon. Ngunit walang balak tumigil ang mga amaranhig sa patuloy na pagdakot ng lupa at pagbato lalo na kina Mang Benito at Jericho. Ipe, grabe na ito. Wala na ba tayong ibang opsyon, Bening? Baka pagtagal matabunan na tayo ng mga kimpal ng lupang ibinabato nila sa atin. Chillax ka lang, Choneng. Nag-iisip ako ng ibang paraan. Itiko mo muna ang bibig mo, please. At nakakadagdag ka lang ng pagkataranta ko Hindi ako makapag-concentrate. Ay, sige, mananahimik na ako. Maya-maya, bigla na lang natumba si Mang Benito. Napasigaw si Chona nang mapansin niyang nagdurugo ang noo ni Mang Benito. Kaya pala'y hindi na lang pala basta lupa ang naibato at tumama sa kanya. Sa halip ay bato na. Dahil sa kanyang pagkatumba ay nabitiwan din ni Mang Benito ang hawak niyang medalyon. Bungad nito ay tumigil ang paglalabas nito ng nakasisilaw na liwanag. Tataluan sana ni Jose si Mang Benito pero nagulat sila ni Chona nang bigla rin bumagsak si Jericho. Tinamaan din ng bato si Jericho. Hindi niya nailagan yon dahil nawala siya sa konsentrasyon nang bigla siyang mapalingon dahil sa sinapit ni Mang Benito. Yung medalyon naman ni Jericho sa tapat ng kanyang dibdib ang tinamaan kaya natumba siya. Ganun pa man, ay naglalabas pa rin ng nakasisilaw na liwanag ang medalyon dahil hindi pa niya ito nabibitiwan. Nakasuot pa rin naman ito sa kanya. Di tulad ng kay Mang Benito na hawak na lang nito at nabitiwan pa. Tatayo sana si Jericho ngunit nagpatuloy ang paghahagis ng mga amaranhig na kimpal na mga lupa at ang iba ay piraso ng bato. Patuloy sana niyang iilawan sila ng nakasisilaw na liwanag ng medalyon. Ngunit sunod-sunod naman siyang tinamaan. Kaya naman ay muling natumba si Jericho. Ang masama pa ay padapa pa ang kanyang pagkakatumba. Ibig sabihin ay nadaganan ang nagliliwanag na medalyon. Ay, paano na yan, Jose? Wala tayong proteksyon. Katapusan na natin. Sabay-sabay na naman sanang dadaluhong ng sugod ang mga amaranhig na Chona, Jose at sa kapwa nakahandusay na sina Jericho at Mang Benito. Ngunit sa puntong ito ay siya namang eksaktong pagdating ni na Don Rafael kasamang dalawang dumper truck. Nakasakay siya sa isa sa mga ito. Agad na pinailawan ng dumper truck ang mga amaranhig, kaya nasilaw ang mga ito. Tumamba din sa paningin ni Don Rafael kung saan naroroon sina Chona, Jose, Jericho at Mang Benito. Sinenyasan ni Don Rafael ang ilan niyang mga tauhan. Magmadali kayo! Tulungan niyo ang apat na yon at dalhin sa ligtas na lugar. Magkatapos ay bombahan niyo ng tubig na may gasolina ang mga amaranhig na yan. Kapag naging mga uod na silang lahat, ay silaban niyo kagad ng apoy. Tulad ng inutos ni Don Rafael, ay ganun-ganon ang ginawa ng kanyang mga tauhan. Binombahan nila ng tubig na may gasolina ang mga nasisilaw na mga amaranhig. Ilang saglit lang
ay nagkalat na ang tumpok-tumpok ng mga uod sa damuhan. Sumunod ay sinilaban nila ng apoy ang napakaraming mga uod. Nagliwanag ang buong paligid dahil sa biglang pagsargo ng malaking apoy. Samantala ay agad pinuntahan ni Don Rafael kung saan naroon sina Jose, Jericho, Chona at Mang Benito. Hindi niya napigilang mapaiyak nang tuloy niyang makaharap sina Jose at Jericho. Ang anak ko at ang apo ko. Hindi na rin napigilan ni Don Rafael ang kanyang matinding pagkasabik, kaya naman ay nagawa na rin niyang lapitan sina Jose at Jericho at kapwa yumakap sa kanya. Sina Jose at Jericho naman nung una hindi nila alam kung ano ang ire-react. Pero bandang huli ay tahimik na rin silang napaiyak, lalo na sa sumunod na sinabi ni Don Rafael. Patawad sa iyo, Jose. Anak, ako ang iyong ama. Naging kabit ko ang iyong inang si Lydia Salvion. Matagal ko na rin siyang hinahanap, pero hindi na siya nagpakita sa akin kahit kailan. Gusto kong bumawi sa iyo, anak, at dito sa apo ko. Kung papayag ka, sana'y mapatawad niyo ko sa naging pagkukulang ko. Hindi naman kagad makasagot doon si Jose. Pinagmamasdan lang niya ang mukha ng kanyang ama. Ganon din naman si Jericho. Basta lang siya nakatingin sa mukha ng kanyang lolo Rafael. Sa wakas ay magsasalita na sana si Jose para patawarin si Don Rafael, ngunit nagulat sila nang biglang may isa palang buhay na amaranhig na nakapuslit sa kinaroroonan nila. Walang sabi-sabi nitong dinamba si Don Rafael. Natumba si Don Rafael at ang amaranhig at pagulong-gulong silang nagpambuno. Pilit ibinubuka ng amaranhig ang bunganga ni Don Rafael at inilalapit nito ang nakabukang bibig sa bibig ng Don. Sa puntong may ilalabas sanang kung ano ang amaranhig mula sa bibig nito para ilipat sa bibig ni Don Rafael, ay siya namang todo lakas na sipa sa ulo nito ang iginawad ni Jericho. Halos mabali ang lieg ng amaranhig. Hindi pa nakontento ay kinuha ni Jericho ang kanyang medalyon at ipinasak ito sa bibig ng amaranhig na nasira ang panga at nanatiling nakanganga. Ang sumunod na nangyari hindi nila inaasahan. Unti-unting nagpalit ng anyo ang amaranhig at lumantad na isa pala itong babae. Pagkaraan ay unti-unti itong umusok hanggang sa tuluyang maglaho. Nangilabot kapwa sina Don Rafael at Jose nang makilala nila kung sino ang babaeng yun. Si Lydia Salvion. Walang kaalam-alam si Don Rafael na si Lydia pala ay napasahan din ng isa niyang kamag-anak ng batong itim nito. Nang mamatay naman si Lydia ay hindi rin alam ni Don Rafael na may lihim palang naglibing sa kanya kung saan inilibing ang kanyang mga kaanak. Sa ipinagbabawal na area sa pusod ng Sagingan. Wakas.